Hello po sa inyong lahat, it's me, Sheka, at welcome po sa panibago nating Japanese tutorial in Tagalog. Para po ito sa mga kababayan natin na Pilipino na gustong matuto ng Nihongo o Japanese para makapag-aral o makapagtrabaho o manirahan sa Japan. Ayan. So kung hindi pa po kayo naka-follow sa page natin, please follow SMS Japanese Academy o kaya naman ay Shekmats Japan sa YouTube. Yun. So, thank you very much po sa mga matagal nang nakasubaybay sa ating mga Japanese lessons. Yung nakaraang lesson po natin ay tungkol sa Japanese verbs. Kaya po, maghalaga na mapanood nyo po yun dahil doon po inintroduce ko sa inyo kung ano nga ba ang Japanese verbs, ang mga group of Japanese verbs, at ano yung mga tenses at levels of politeness or levels of speech in Japanese. Okay, so kung matagal na po kayong nanonood ng mga Japanese anime or drama, siguro naririnig nyo na yung mas na ending. Ayan. So in hiragana po, mas ang sulat sa kanya. And yung mas na ending na yan, that is considered present affirmative. Pag sinabing present affirmative, pangkasalukuyan at saka affirmative siya, so positive. No? Kung napanood nyo nga po yung previous natin na video about Japanese verbs, kung saan in-explain ko sa inyo yung 4 levels of politeness, which are plain form, polite form, honorific, and humble forms. Ayan. Yung mas na ending po na yan ay ginagamit for polite, honorific, and humble forms. Ayun, maririnig nyo po yung mga ending nun na mas. Okay? Sa verb tenses, yung mas form ay ginagamit for 2 types of tenses. Una, yung simple present tense, okay? Yan yung mga habitual actions or mga activities na ginagawa mo regularly. Okay? Again, for habitual actions or simple present tense. Pangalawa is for future actions or yung mga future tense kung saan ine-express mo yung mga gagawin mo pa lang or balak mo pa lang gawin. Okay? So, yun po. Again, must form can be used for 2 different tenses. Una is yung simple present tense at yung pangalawa ay yung future tense. Ayan. So, meron po tayo ditong examples mula sa 3 groups of verbs. Kung hindi nyo pa po napapanood yung una nating video about Japanese verbs, please don't forget to watch it para talagang mas maintindihan nyo kung ano ba talaga itong mga 3 groups of verbs na binabanggit ko. Okay po? So, ayan. Mula sa first group or dun sa verbs, we have nomu. Yung nomu, meaning to drink. Now, pag ginawa natin siyang mas form, it will become nomimasu. And yung nomimasu ay may dalawang ibig sabihin. Depende sa context, syempre. Una, I drink. Halimbawa, nagkakape ka o umiinom ka ng kape. Okay? So, you can say, kohi o nomimasu. Nagkakape ako, umiinom ako ng kape. Okay? Yan. Pangalawa, yung I will drink, meaning iinom ka pa lang or magkakape ka pa lang. So, you can say, kohi o nomimasu. Magkakape pa lang ako. Iinom ako ng kape. Okay? So, plano mo pa lang gawin. Ayan. So, I drink, I will drink. Pangalawa, mula sa group 2 or yung mga tinatawag na ru verbs, we have taberu. Taberu meaning to eat. Okay? Kapag ginawa natin siyang mas form, it will become tabemasu. Tabemasu. Yung tabemasu, may dalawang meaning siya. Pwedeng habitual action, I eat. Halimbawa, kumakain ka ba ng sushi? Sushi o tabemasu ka? Habitual yon. Kumakain ka ba? Yes, kumakain ako. Sushi o tabemasu. Okay? Kumakain ng sushi? Sushi o tabemasu. Okay. Pangalawa, yung future actions. Balak mo palang kumain. Ganon. So, halimbawa, bukas, sushi o tabemasu. Bukas kakain ako ng sushi. Sushi o tabemasu. Ayan. So, meaning, gagawin mo pa lang yung action. Alright. And, pangatlo, mula dun sa irregular verbs group, we have benkyou suru. Benkyou suru, meaning to study. Okay? And kung gagawin natin siyang mas form, it will become benkyou shimasu. So, benkyou shimasu can mean, number 1, I study. Halimbawa, every day I study. Mainichi benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Nag-aaral ako. Okay? Or, mag-aaral ka pa lang. Halimbawa, bukas, mag-aaral ako ng Japanese. Ashita, Nihongo, benkyou shimasu. I will study. Gagawin mo pa lang. Okay po? So, yan yung 2 different tenses ng mas form. Okay? Again,
Pwede siyang habitual action, meaning nauulit, regularly ginagawa yung activity, or future action, gagawin mo pa lang. Okay po? Ayan. Maraming nako-confuse kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mas na present form in Japanese. Okay, so ngayon po, i-explain ko sa inyo yung kaibahan ng simple present at present progressive tense sa Japanese. Okay, so nabanggit natin kanina na yung mas ay simple present form ang isa sa kanyang mga gamit. And again, pag sinabing simple present, ang ibig sabihin nun ay habitual actions or mga regular activities yung tinutukoy natin. Okay? Whereas, pag sinabi nating te imas, okay, na form, yun ay present progressive tense. Ang ibig sabihin po ng present progressive ay action in progress o kaya naman is action that is happening right now ang tinutukoy. Okay po? Tingnan natin. Now, pag sinabi nating habitual actions, usually, maririnig nyo yung mga words tulad ng everyday, mainichi, every night, maiban, every week, maishu, sometimes, doki-doki, always, itsumo. Okay? So, yung mga words na yan ay dagdag na information kung gaano kadalas, 'di ba, ginagawa yung action, alright? Or yung regular na mga activities na tinutukoy mo. Pero kapag te imas form or happening right now ang tinutukoy, usually maririnig mo yung salitang ima, which is right now. Ima. Okay? Now, tabemas meaning I eat. Halimbawa, katulad ng nabanggit natin na I eat sushi, meaning kumakain ako ng sushi. Sushi o tabemasu. That doesn't mean na right now, kumakain ako ng sushi. Okay? Ine-express ko lang na, yes, kumakain naman ako ng sushi. Okay? Sushi o tabemasu. So, pwede mong dagdagan yung information na, minsan, paminsan-minsan, kumakain ako ng sushi. So, doki-doki, sushi o tabemasu. Okay? So, yun yung simple present mas form. Now, paano kapag gusto mong sabihin na right now, as in as of this moment, kasalukuyan na kung kumakain ng sushi. Alam mo, may tumawag sa'yo. Ano ginagawa mo? Kumakain ako ng sushi. Sushi o tabete imasu. So, yung te imasu form, yun yung gamit niya. Okay? Kasalukuyan. So, kung itatranslate natin yan sa English, that will be, I am eating. No? Yung am eating, yung am plus ing form, yan yung present progressive tense sa English language po, di ba? So yan, tabete imasu, currently, right now, kumakain. So yun yung kaibahan ng mas form at te imasu form. Okay? So don't be confused dahil ang usage ng mas form ay for simple present or habitual actions, whereas te imasu form is for present progressive or happening right now na mga actions. Alright? So, yun po. So, sana naintindihan nyo yung difference ng simple present and present progressive tenses sa Japanese. Tulad ng natutunan natin sa previous lesson about Japanese verbs, nahahati nga po ang Japanese verbs into 3 groups. At kada isang group na yan ay sumusunod sa rule kung paano sila magiging mas form. Okay, so isa-isa po nating tignan yung rules for each group. Okay, so una muna nating pag-aaralan ay ang group 1 verbs or yung mga U verbs. Ang mga U verbs po ay nagtatapos sa U, Ku, Gu, Su, Tsu, Nu, Ru, Bu, at Mu syllables. Okay, so mahalaga na alam nyo po yung hiragana chart. Ayan. Kung hindi pa po kayo nakakapag-aral ng hiragana, meron din po akong tutorial dyan. Ilalagay ko na lang po yung link sa baba. Okay. So, yung mga U syllables na yan ay papalitan natin ng I syllables. Halimbawa, yung U magiging I. Yung Ku magiging Ki. Yung Su magiging Si. At yung Tsu magiging Chi. Based po yan sa hiragana characters. Again, there are 46 unique hiragana characters plus yung merong mga 10-10 or maru na tinatawag, yung may mga diacritical marks. Ayan, yan yung mga ba, da, ga,
za, pa. Ayan, so yung mga yan ay yung mga additional hiragana characters. So, kailangan po mapag-aralan natin yung tamang sulat at basa sa mga characters muna, no? Para mas maging effective yung pag-aaral natin ng Japanese. Halimbawa, yung tsu, hindi siya ti, kundi chi, yung magiging kapalit niya. Yung su, hindi si, kundi shi ang basa sa kanya. Okay? So, yun po, kailangan mapag-aralan yung hiragana dahil yan yung pinaka-basic para magkaroon kayo ng kalaman sa reading and writing and also pronunciation. Yan, mahalaga po yan. Okay, so again, yung mga u syllables, papalitan natin ng i syllables. So yung kau, magiging kaimasu, kaku, kakimasu, oyogu, oyogimasu, hanasu, hanashimasu, matsu, machimasu, shinu, shinimasu, toru, torimasu, tobu, tobimasu, yomu, yomimasu. Okay? So, ayan po, no? Yung u naging i, ku naging ki, gu naging gi, su, shi, tsu, chi, nu, ni, ru, ri, bu, bi, mu, mi. Okay? So, babasahin ko na ngayon ng mas maayos. Alright? Kau, kaimasu, kaku, kakimasu, oyogu, oyogimasu, hanasu, hanashimasu, matsu, machimasu, shinu, shinimasu, toru, torimasu, tobu, tobimasu, yomu, yomimasu. Ayan. So, ito po yung group 1, u verbs group. Ayan. Okay po? Okay. So, ngayon naman ay tingnan natin kung paano ang pattern of conjugation for group 2 verbs or yung mga ru verbs. Ang ru verbs po ay mga verbs na nagtatapos sa eru at iru. Okay. Halimbawa, to eat, taberu. To watch, miru. To wake up, okiru. Para sa mga ru verbs, madali lamang po ang pattern. Tatanggalin nyo lang yung ru sa dulo at papalitan ng mas. Okay? So, taberu, magiging tabemasu. Miru, mimasu. Okiru, okimasu. Okay? Ayan. So, madali lang po, di ba? Alisin nyo lang yung ru and add mas. Yan. Now, para naman po sa mga group 3 verbs or yung tinatawag na irregular verbs, dalawa lang naman po yan, yung kuru, to come, at suru, to do. Plus, yung mga noun plus suru combinations katulad ng benkyou suru, to study. Okay. Kaya tinawag na irregular verbs kasi wala naman silang parang pattern kung paano sila nagko-conjugate. More on, kailangan mo lang talagang tandaan na yung kuru magiging kimasu, suru magiging shimasu, at benkyou suru magiging benkyou shimasu. Okay? Ayun po. So, yan. Irregular verbs po. Irregular sila. So, tandaan lang natin kung paano sila nagko-conjugate. Okay. So, once again, taberu, tabemasu, miru, mimasu, okiru, okimasu, kuru, kimasu, suru, shimasu, benkyou suru, benkyou shimasu. Ayan, so sana po meron kayong natutunan mula sa video natin today. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe or nakafollow, please follow SMS Japanese Academy and Checkmats Japan on Facebook and YouTube. Meron din po kaming TikTok, Checkmats Japanese. Kung meron po kayong video requests or any questions, leave a comment below. At sa mga nag-aabang po ng online group class, malapit na po ulit kaming magbukas ng group lessons. Mag-fill out lang po kayo ng form sa baba para maisama namin kayo sa waitlist at i-email namin kayo kapag ready na ang aming classes. Thank you so much for watching and see you again sa susunod na video. Bye!